Mga salitang nabuo dahil sa mga usaping politikal o pinauso ng mga kabataan, ilan lang yan sa mga pinagpipilian ng Komisyon sa Wikang Filipino para maging Word of the Year. May report si Tina Panganiban Perez. Bossing. Pilipinas po. Hashtag Imba, Kalakal, Endo. Selfie. Whistleblower, Storm Surge, Riding in Tandem. CCTV. Tag. Mula sa mahigit 100 entries, ang 13 salitang ito na lamang ang natira at pagpipilian para maging salita ng taon. Mahalaga yung pagpili ng salita ng taon dahil naipapakita dito yung karanasan ng bayan itong mga nagdaang taon at kung paano rin hinaharap ng mga kapwa natin Filipino yung realidad na meron tayo sa pamamagitan ng wika na ginagamit natin. Sa Sawikaan, ang pambansang kumperensya sa wika, dedepensahan ng mga nagsumite ng mga salita kung bakit ang kanilang entry ang dapat piliing salita ng taon. Ang mga dumadalo sa kumperensya ang boboto, kasama sa kanila ang ilang guro at eksperto sa wika. Ngayon pa lang, meron ng mga nangingibabaw na salita. Pidaf. Dahil? Kasi sobrang sumabog yung balita tungkol sa PDAF itong taon na to. Pilipinas po. Kasama po siya sa history po kung paano po nakuha yung pangalan po ng Pilipinas. CCTV. Dahil? Dahil makikita natin na kahit sa ang balita natin ngayon, bidang-bida yung CCTV. Tag, kasi marami po yung gumagamit nun. Selfie. Dahil? Kasi sobrang, alam mo naman yung mga kabataan ngayon, technology na. Diba? Sobrang dami na nag-Facebook. Pero ano nga ba ang magiging batayan sa pagpili ng salita ng taon? Well, unang-una, kailangan talaga na naging popular siya. Isa pang siyempreng pamantayan, mahalaga. Marami naman kasi naging popular na walang silbi sa buhay ng mga Filipino. Marami sa mga pinagpipili ang maging salita ng taon ay mga salitang dayuhan. Pero hindi naman daw kailangang purong Filipino ang mapiling salita ng taon. Ang mahalaga raw, ang impact ng salita sa ating mga Pilipino. Sa ginamit ng tao, Filipino. So hindi na ngayon ibig sabihin ng Tagalog lang. Pag tinignan natin yung corpus ng wika na meron tayo, mahirap namang tayain kung ano yung lantay o dalisay o puro na Filipino dahil kahit yung mga pangkaraniwang ginagamit nating salita na iniisip nating Filipino sa kasalukuyan ay maring nagmula sa iba ring wika. Ang salita ng taon ay iaanunsyo ngayong Biyernes. Tina Panganiban Perez, GMA News.